Magandang araw, mayong adlaw day. For today's video, samahan niyo ako day magpa-dental clean up first in 2 years. At aba syempre dahil hindi ako marunong mag-drive at wala akong car, nagpapahatid tayo kay Weston. Very good tayo day, American time. Di tayo late. Dapat lang kasi first appointment, consultation, tapos late agad. Wag naman. Pinaperam nila sa akin para siguro hindi ako ng splash. Sana tatapos pa to. Kinakabahan ako dahil kahit nagpapa-cleaning lang ako. Yung cleaning dito dahil, sinabihan ako nung pag-check up ko na lagyan ako ng anesthesia. Kinonfirm ko na ba kung ano bang purpose naman para isi-date or naming lang. And lo and behold, tama naman yung nasa isip ko na for naming lang siya. Dental cleanup nila ngayong gagawin ko. Parang first half lang yung right, tapos other day naman yung other half, yung left. So parang, bakit hindi na lang buuin, diba? So, tatanungin din natin yan. Hopefully, malala ko siya after i-clean up or during the clean up. Nahihiya ko dahil na makita nila yung ngipin ko nung first day ko dito. Kasi, alam kong for 2 years, walang linis yung ngipin ko. I mean, nag-toothbrush naman ako, of course. Pero, never kong nagpa-dental check-up since I've stayed here sa US. I came here sa US. And then also, I have a lot of blanco na day sa ngipin ko kasi wala na akong halos molar. I'm embarrassed to say that because may weird ako na obsession when I was in high school and early college. Yung kikilawin ko yung hindi pa luto na rice. Like yung bigas na binibili mo sa store. Tapos, to the extent na addiction na talaga tawag dun dahil na magbabaon ako papuntang school. Lagay ko sa bulsa ng uniform ko para may makain-kain ako anytime like I'm craving for it or like after lunch. And alam mo yun ng parents ko, sinabihan nila ako, pero I will still sneak out kasi ako naman yung magluluto ng kanin, diba? Every time na magluluto ako ng kanin while hinuhugasan ko siya, makain din ako dahil then parang ang bilis niyang makasira, talagang mas worse pa siya kaysa kakain ka ng candy na hindi magtutoothbrush kasi yung molars ko parang after a year, after second year, at saka pag sira na kasi ngipin tapos hindi mo kukunin, masisira din eventually yung iba mo pang ngipin dahil may sira ka. Lalaki yung damage pa. College pa lang ako, parang wala na akong tatlong molar. Nag-work ako sa Maynila after, mga after 8 years, after 6 to 8 years, nagtanggal ulit ako ng molar ng 2 dun sa Maynila. So parang, that's my biggest regret if I can just go back to my past. Gusto kong i-undo yun na part, yung addiction sa pagkain ng hilaw na rice, yung rice na hindi luto. As in, grabe yung effect niya sa ngipin ko. And I regret it now. Kasi patanda na ako, hindi naman tutubo pa ng bagong ngipin, yung ngipin natin. So, I hope it's a learning for you, Day, na hindi nyo tularan kasi it's my biggest regret. And obviously, hindi ko na siya maando. Parang accept the fact na lang and hopefully, hindi pa bibilis yung pag-damage ng mga the rest of my teeth. Mahal din ng mga dental chuchu dito dahil kahit pa cleaning lang. Yung cleaning ko last week, the other week, libre pa yon, part ng insurance. Pero ngayon, nagbabayad na ako kahit may insurance ako. I don't know why, but I'm thinking na dahil deep clean siya, deep clean parang bahay. Oh, kasi anestesyahan nila ako. Yung chinek yung ngipin ko, yung pag-check up ko, may mga tartar na dapat i-deep, thorough, clean na ang epekto nito dahil lalong maglalaki yung ibang space sa ngipin ko kasi yung iba yan. Yeah, nahihiya ako dahil I think I'm just procrastinating na pupunta sa dental kasi sa dentist, dental clinic. Kasi nahihiya talaga akong ipakita yung ngipin ko, what's happening to my teeth. I have to explain again na I have that obsession when I was in high school until college and yeah, addiction, whatever you call it. I came to the point na hindi ko na makontrol yung sarili ko, parang addict na ako. Nagbabaon na ako ng bigas papunta sa school.
Kaya, ayun, si Winston sabi niya, babe, brush your teeth. Babe, don't forget to brush your teeth. Si Winston na yung na-worry sa ngipin ko talaga. Ay, nao. Parang mag-iisip ka na, no? Paano alagaan yung sarili mo? Your entire being. Physically, mentally. Pag nasa 30s ka na, I'm not speaking about you, I'm speaking about me. Kasi before 20, busy ka sa pag-school. Your goal is just to pass exams. First 10 of my career is like just earning money, send it to your family. I don't even have savings. And now I'm in 30s. I just realized na you have to think about yourself. Think about your future, with your loved one, with your future family. Ganun siya. Hindi siya selfish, but it's more on like loving yourself. Because you cannot give what you don't have. Ako lang ata yung maingay dito. Pero hinilaan ko naman yung boses ko dahil. Although I know how to speak in English and I know how to read, pero every time I meet new faces here, new people, I feel like naninibago ulit ako sa the way they speak. Kasi iba-iba sila ng way of speaking, although they're all speaking in English. Pero yung iba, nabibilisan ako. Yung iba, hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi nila. Pero eventually, habang kinakausap ko sila, nakaka-catch up ako. Ewan ko, sa brain cells ko lang ata ito na parang naninibago ako. Tapos na yung first half. So, ang inuna nila is yung left ko. Medyo, hindi naman siya sobrang namamaga. Hindi naman siya talagang full-blown anesthesia. Para lang siyang, ang tawag doon ay numbing gel. So, ninanam lang niya. At saka, sa tanong ko, bakit hiwala yung araw ng the other half, like, yung sa right, next Wednesday, tapos ngayon sa left, this Monday. Sabi ko sa dentist, sabi ko, sorry, I have to ask you again. I think I didn't catch it up the first time we talked or I was not paying attention. Sabi ko, bakit nga I have to go back here twice for the whole set of teeth for the cleaning? Sabi niya, una, insurance. Kasi sa insurance, parang strict sila, which is the purpose of that is to make sure na they're really taking time on what they're doing. Nagtatrabaho ako sa isang medical company before, online. US-based yon when I was in Manila. Ang alam ko, yung mga hospital, yung mga anything about insurance, medical, is may code yon. Like every activity like 15-minute consultation, 30-minute something, doing that. One code for x-ray. Very specific sila, very specific. So, yeah, siguro ganun din kasi insurance, which I believe detest yung nagsasabi eh. Number 2, kagaya nito, nakakapagsalita pa rin ako kasi wala namang hindi naman namamanhid yung kabila ko to keep me functioning pa rin after ng cleaning. Kasi pag whole set of teeth, nanam yung buong bibig mo, di mo na magalaw yung jaw mo, hindi ka na makasalita, hindi ka na makakain. I told them naman na I have time to come back here kasi ang lapit ko lang, tapos I can just block my schedule kasi I'm working from home. Kaya it's really recommendable i-separate yung right side at left side. There are cases naman na inisa talaga nila ang whole set of teeth na pag-clean, lalo na they don't have other time, ito lang, tas ang layo, ganon. May mga ganong instances. Naghihintay na pala ako kay Weston. Every time na meron akong mga scheduled appointment sa labas, I always tell him, kasi I don't have a car, and I don't know how to drive, and he has a car, and he knows how to drive, obviously. So, siya yung nagdadrive sa akin. So, iba-block din yung calendar niya para wala siyang meeting. Hindi naman isang oras yung binablock niya. Kaya, sabihin ko, may dental appointment ako ng 2 to 3. Hindi naman 2 to 3 yung iba-block niya sa calendar niya. Ano lang, mga 10 to 15 minutes before and after. Ihatid lang niya ako, tapos kukunin niya ako after. Ganon. Ang very thorough nila. Tell me kung ganito din sa Pilipinas or ganito yung experience mo
even outside the Philippines. Kasi dito sa dentist ko, and I assume it's like all throughout across the country. 'Di ba nung nagpa-check up ako the other week, may x-ray na. Pumunta ko dito, they do the cleaning, and then after, x-ray nila ulit ako to check kung yung mga tartar build-up is nakuha ba nila completely, like perfectly. When they check, meron pang konti. They clean it ulit, x-ray ulit. I don't think so I have that experience in the Philippines, dahil na they do multiple x-rays. Ang maalala ko nga lang, wala nang halos x-ray. Parang pagpasok mo, anong gusto mo, cleaning. Yun na. Diba? But correct me if I'm wrong. Maybe nasa ibang dentista ako na, alam mo, hindi pareho sa dentist mo. Pero I was just amazed how they're very detailed and thorough and really dedicated sa work nila. Parang makokonsensya na ako kumain mamaya, day, kasi sobrang linis na yung left side ng ngipin ko. Nung una, yung pag-clean nila gamit yung parang may water. After nun, minanual ulit ng dentist. May bakal na matulis. After nun, dental floss. Tapos back and forth, ulit-ulit. Makokonsensya kang kumain, uminom, or anything na papasok sa ngipin mo. Pero it felt good. Although maraming dugo, sabi niya, mag-gargle lang daw ako ng warm water with salt later. Tapos kahit medyo sensitive yung left side ko, kasi kaka-cleaning ko nga lang, mag-brush pa rin ako ng teeth at saka mag-dental floss maya. So Weston yung na-worried sa akin sa ngipin ko, baka pangag na ako by the age of 60. Sabi niya, "Hey, brush your teeth, take care of your teeth." Well, when you're young, you're not really thinking kung ano mangyari in the future. You're just thinking, what's now? What do you feel? Later na yung regret mo in life. It's part 2 of our dental cleaning. Thorough and very detailed. Wednesday ngayon, nang last na pumunta tayo is Monday. Nag-lip tint lang ako dahil I learned it from last time na pag nag-lipstick ka, parang nasa-smudge siya. Hindi talaga, parang nasa-smudge siya. Kasi hindi nila akong pinibigyan ng ng water na igagargle mo. Pinibigyan nila ako ng paper towel, tissue, tas ginaganon ko. Wala man lang nakapagsabi sa akin ng paglabas ko. Hindi ko rin naman tinignan yung mukha ko. Nakasmudge yung lipstick ko dito. Nakaset na pala yan sa akin dahil kasi tingnan mo. Manilin ko dito. Ito yung sinasabi ko dahil na marami na akong teeth na nawala. Hindi na matutupo. Mahal pa magpa-implant. Diyos ko lang. Ano dahil magpa-implant 5,000. Hindi ko na lang i-video sa inyo dahil kung paano nila nilinis. Pero andito na ako sa place kung saan nila ikakandak yung paglilinis. Yan yung tubig na kukuha dito. Pero, pansin mo, Day, wala yung, diba sa atin, Day, sasabihin ng dentist na, okay, gargle ka muna ng water. Wala, Day. Wala. Almost perfect na sana dito, Day. 10/10. Pero, dahil doon, mga 8/10 na lang yung rating ko dito. Kasi importante siya, Day. Tubig. Parang hindi ako satisfied sa bibigyan lang ako ng paper towel. Tapos, di ako sanay. Gusto ko tubig para satisfied talaga ba? Die! Finally, tapos na rin tayo sa cleaning phase. Grabe. Di ba na-mention ko na sa'yo last time na super thorough, super detalyado. Paulit-ulit kami nag-x-ray, die. Mas malubha pa kanina. 5 times akong in-x-ray. Diba? Unang x-ray, yung first check-up ko dito. First punta ko dito, like consultation lang. Parang yan yung Biblia nila. Pagkatapos ng isang batch ng cleaning, in-x-ray ulit ako kung nakita ba wala ba silang na-miss na mga tartar. Tapos day, ba't umabot ng 5 times? Sasabihin nila, uy, may hindi pa nakuha dito. Tapos, i-clean nila. Tapos, x-ray ulit para i-check kung nakuha na ba talaga. Tapos, sasabihin naman nila, uy, ba't sa kabilang teeth meron pa? So, parang sabi ng dentist, tumalon ba yung tartar?
Natawa na lang ako. Pero dai, to be fair, to be honest, parang beyond normal average dentist yung nag-perform sa cleaning sa ngipin ko. Kasi may OCD siya. Talaga lang, dapat may OCD ka kasi it makes sense now kung bakit paulit-ulit kaming, kahit ako dahil nakatingin naman din ako sa screen, same kami na tinitingnan. Siguro na, yan yung bunga ng ilang years ng pag-aaral na for me, wala akong nakikitang mali. Pareho lang sila lahat. Sabi ko nga sa sarili ko, sa isip-isip ko, saan ba dyan yung hindi pa natira? Saan ba dyan yung hindi pa nakuha? But anyway, lo and behold, tapos na! Yay! Magkikita kami after 3 months para tingnan kung nag-heal ba yung mga gums ko. Kasi after ng cleaning, nilagyan nila ako ng gum treatment kasi may build up na raw ako ng gum disease. Isipin mo, day, may gum disease na raw ako. Parang ang lala niya pakinggan. Pero hindi naman siya life-threatening, day. Parang siguro dahil sa mga tumutusok or ano ba yung mga residue sa ngipin ko, sa gums ko, kaya siguro nag-swell. Siguro ito yung first world dental cleaning, check-up, consultation, kemerot, care, lahat na. Maghihintay pa ako dito kay Weston kasi nag-workout pa siya, hindi pa siya tapos. At ako'y gutom na, wala naman ako magawa. Yan nga, Day, dapat matuto na ako mag-drive. See you next time, Day, and thank you for being with me in my first dental cleaning dito sa Amerika. Kita-kits next time. Bye-bye.